Lahat tayo may mga magagandang pangarap. Tama po ba? Na gusto nating matupad. At ang lahat ng ito, ang Diyos ang tutugon. Ang Diyos ang sasagot. Ang Diyos ang sa atin ay magliligtas, magpapagaling, gagawa ng himala, magsusunod ng ating mga problema. Ang Diyos ang siyang tutulong at tutugon sa ating mga magagandang pangarap. Sino po ang tutulong sa atin? Ang Diyos. Ano pong pangalan ng Diyos? Jesus. Si Jesus Christ. Hindi si Kibuloy, ha? Yan. Si Jesus Christ. Kaya tayong nandito, mga nakikinig at nanonood, ilagay natin sa ating mga puso lahat ng ating mga pangarap, lahat ng ating mga magagandang hangarin sa buhay na ito, lahat yan ay ibibigay ng ating Panginoong Jesus. Pakisabi, lahat. All. All, ha? Hindi sana all. Hindi sana all kung hindi all, ha? So hindi ako nagsisinungaling, hindi ako nagbibiro, ha? Isa puso po ninyo yung mga sinasabi ko, ho, ha? Isa puso ninyo. Pakinggan ninyo, pero isa puso ninyo. Put it in your heart. Let every word that you are about to hear, let it be penetrated into your heart. Unawaan natin. So, ang lahat ng ating sakit karamdaman, lahat ng ating mga pagsubok na pinagdadaanan, lahat ng iyan ay papagalingin, lulutasin ng ating Panginoong Jesus. Lahat ng ating mga magagandang pangarap, lahat yan ay tutugunin ng ating Panginoong Jesus. Pakisabi, lahat. Sa Bisaya, ano yung lahat? Tanan. Yun. Ako rin naman ay marunong magbisaya. Pero konti lang kasi ako'y pinanganak ng Manila at ako'y lumaki sa Manila. Pero kami ay taga Banwa. Taga Banwa kami. Taga Banwa sa Mambusaw. Yun. I belong to Lusabia, Carilio, Lana. Ako ay nagmula sa Lusabia at Carilio, Lana. Unawaan po natin. Si yayay ko, Lusabia. Si lolo ko, Carilio. Yan. Unawaan po natin. Yan. Yung mga hanap buhay namin nung unang panahon, yan sa palengke. Nagtitinda, nagkakatay ng mga hayop, mga anindang karne. Yan, diyan kami nung unang panahon. Pero ngayon, si Auntie Diding na lang ang nandyan sa palengke. Kaya lang, may edad na si Auntie Diding, parang libangan na lang niya. Naunawaan po ba natin? Yun. Ako ay nagbalik at patuloy na nagbabalik dito sa Mambusaw, sa Capiz, kasi itinatayo dito ang pinakamalaking church, Kingdom of Jesus. At tinatayo yung mga Kingdom of Jesus sa iba't ibang lugar. Lahat ng barangay dito sa Capiz, tatayuan natin ng Kingdom of Jesus. Amen? At the same time, magpuproduce tayo ng maraming full-time. Amen? Ng maraming workers. At magtitrain tayo ng maraming workers para yung mga workers na yon ay madala natin sa iba't ibang panig ng mundo. Amen? Gusto niyong sumama sa iba't ibang panig ng mundo? Amen. Yan. So, for the meantime, ako'y hindi nakauwi dito, hindi ako nakabalik dito for the meantime. Pero, marami akong lugar na pinuntahan sa Pilipinas. Ano po? At lately, no, me and my family ay galing po kami ng Taiwan. No? For a tour, for a mission. So yun, last August 25 to 28, my whole family were in Taiwan for a mission. So galing po kami ng Taiwan for a mission. Amen?
So, babalik uli kami ng Taiwan, then Vietnam, then Japan, Korea, and many parts of the world. Naunawaan po ba natin? Kaya para updated tayo, i-subscribe natin. Subscribe, then heart, then share, no? KOJF Church. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Naunawaan po natin. Yan, KOJF Church, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, naunawaan natin, i-subscribe natin. Tapos heart, then share, no? Para updated tayo, para yung iba ay malaman din yung mga nagaganap sa ating ministeryo. Naunawaan po natin. When we were in Taiwan, particularly in Taipei. So, particularly in Taipei, so hindi namin naikot pa yung ibang lugar. So, as we return to Taiwan, south na, sa parte naman kami ng south pupunta. Naunawaan po ba natin? Yun. So, ganoon. So, but for the meantime, dito na muna ako. Ano po? No? Yan. So, glory to God. So, ngayon, mga minamahal, ang sikreto para tayo ay gumaling sa ating karamdaman. Ang sikreto para tayo ay maligtas, lahat ng ating mga magagandang pangarap magkaroon ng katuparan, ang kinakailangan lang natin, unahin natin ang Diyos. Alam naman natin to, di ba? Alam naman natin to eh. Kaya lang kung magkaminsan nalilimutan natin. Sino ang number 1 natin? Si God. Number 1 si God. Huwag natin kalimutan. Number 2. Sino ang number 2 natin pagkatapos ni God? Family. Not ministry, but family. Kaya yung iba nanineglect na yung kanilang family. So huwag nawang maneglect yung family. Huwag natin i-neglect si God. God is our number 1. No? Then, family is ang second. Pamilya. No? Kaya huwag natin i-neglect yung ating family. Yung ating asawa, yung ating mga anak, no? Yung ating family. And thirdly is ministry. Naunawaan po ba natin? Unawaan po ba natin? Then next, kung ano pa yung mga susunod, it follows, pero yun po yung order. Kaya isa kabuhay natin ito. Naunawaan natin, isa kabuhay natin ito. Upang sa ganon, ay pumasok tayo ng langit. Sino ang gustong pumasok ng langit? Yan. Lahat tayo ha, gustong pumasok ng langit. Pero huwag muna ngayon ha. Huwag muna. Ayan. So, ano pa, magsiselebrate pa tayo ng birthday ni Brother Arnold mamaya. Gulat si Brother Arnold, kita kami sa Boracay. Sabi ko, Brother Arnold, happy birthday. Ano niyo po nalaman? Ako pa. Malimutan ka ng mga taga Boracay. Malimutan ka ng mga taga Mambusa at Iloilo. Hindi kita malilimutan. Palakpakan natin si Lord. Kaya sabi ko sa kanya, kaya tayo may pansit kasi birthday mo. Tapos pumunta kami sa Bida ang Saya. Yun. Kumain kami sa Bida ang Saya kasi birthday niya. Naunawaan po natin? Yun. So malilimutan niyo ako, pero hindi kita malilimutan. Wow. Drama eh. So, ayun. So, lahat tayo ay papasok ng langit at ang magpapasok sa atin ng langit ay si Jesus. Tama? Pero, hindi pa ngayon, ha? Huwag muna. No, huwag muna. Pero, lahat tayo ay papasok ng langit. Gusto niyo palakpakan si Lord? Ang tanong ay ito, paano natin uunahin si Lord? Paano natin uunahin si Lord? No? Sabi ng Biblia, seek ye first His kingdom. Sinabi natin kingdom,
His will, yung kalooban niya. Matthew 6:10, let your kingdom come and let your will be done. Matthew 6:10, let your kingdom come and let your will be done. Ibig sabihin, kapag inuuna mo ang Diyos, kapag inuuna mo sa Jesus, ginagawa mo ang kanyang kalooban. Kung ano yung will ni God sa'yo, yun ang ginagawa mo. Ano ba ang will ni God sa atin? Seek ye first His kingdom and His righteousness. Pakisabi, righteousness. So, nais ni Jesus, tayo ay umiwas sa mga bisyo at kasalanan. Tayo ay maging malinis, banal, matuwid sa harapan ng Panginoon. Naunawaan natin. So, nais ng Diyos, tayo ay banal, malinis, matuwid, walang bisyo, walang kasalanan, umiiwas. Pakisabi, umiiwas. Lumalayo sa mga bisyo at kasalanan, sa mga maling gawain, sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kahalayan. Umaalis tayo, umiiwas tayo, lumalayo tayo. Yun ang nais ni Jesus. Amen ba? Ano-ano yung mga lalayuan ninyo? No? Ano-ano yung mga iiwasan ninyo? At kung magkaminsan may mga taong dapat kang iwasan, di ba? Yung mga taong toxic na dinadala ka sa sin. Di ba? May mga taong toxic, dinadala ka sa sin. May mga taong dinadala ka sa bisyo at kasalanan. Di ba? Lumayo ka sa kanila. At saka yung mga nasa internet, di ba? Yung mga sumusobra ka na sa ML, di ba? Sa internet gaming. So, layuan natin yun. Naunawaan po ba natin? Naunawaan natin? Susundin ba ninyo ako? Kaya, pag hindi nyo ako sinunod, hindi nyo ako sinunod. Pero dapat sundin ninyo. So, layuan yung mga bagay-bagay na magpapahiwalay sa iyo kay Lord. Na magpapalayo kayo kay Lord. No? Iwasan, layuan ang mga bisyo at kasalanan. Yung mga toxic na tao, layuan. I'm not kidding. May mga toxic na tao, dapat layuan mo sila. Yung mga nagte-text, nagme-message, nagchat-chat sa iyo, na ilalayo ka lang sa will ni God, layuan mo sila. Tao pa ba? Oh, we love them, but we hate their sins. Mahal natin sila, pero yung kasalanan nila, hindi natin mahal. We love sinners, but we hate sins. Namanawaan natin. No, ganun yun. Kaya, mahal natin ang lahat ng tao, pero yung kasalanan, hindi natin mahal. Kaya kung ang gusto ng Lord, layuan natin yung mga bisyo at kasalanan. Tama ba? Yan. So, pag may naghihikayat sa iyo riyan, may nag-i-invite sa iyo riyan, para gumawa ng bisyo at kasalanan, layuan mo sila. Diba? Layuan mo. No? Tama ba rito? No? Huwag mo lang sabihin, tukso, layuan mo ako, kundi ikaw mismo ang lumayo sa tukso. Naunawaan ba natin yun? Naintindihan mo po, niyo po ba ako? Ayun. So, ayun. Ngayon, ano pang sabi ng banal na kasulatan? Ano pang sabi ng banal na kasulatan? Seek ye first His kingdom, no? And His righteousness. Pag sinabing kingdom, the will of God. So, ano ang will ni God sa atin? Magbasa ng Biblia regularly. Ito pa ba rito? Nagbabasa ba kayo ng Bible regularly? Baka ticket ng loto binabasa ninyo, ha? O ticket ng weteng. Nawa natin. So, ang basahin natin, Bible. Read Bible regularly. Diba? Sa mga cellphone natin, may Bible dyan, diba? Pwede tayong mag-download. Tama ba? So, mag-download tayo, magbasa tayo ng Bible regularly. So, read Bible regularly. Correct? And number 2, pray regularly. Amen? Pray regularly. Tayo ay manalangin, palagi mag-pray. Tama ba? Ano ipapag-pray natin? Yung ating mga needs. Yung needs ng ating mga kamag-anakan, ng ating mga paryente. Diba? Yung needs ng ating mga friends, yung mga ating mga amigo. Tama ba? Ipag-pray natin yung needs ng church. Amen? Yan. Ipag-pray natin yung ating mga leaders na unawaan natin.
Hindi nyo ako nakakasama palagi, pero lagi ko po kayong pinapag-pray. Lagi ko kayong kasama sa prayer ko. Ang buong pamilya ko, Carrillo family, is keep on praying for you. The KOJF is continually praying for you. Naunawaan po ba natin na yun? Gusto namin yung the best ang makamit ninyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Pray for the Philippines. Ipag-pray natin ang Pilipinas. Amen? Ipag-pray natin itong lugar natin. Di ba? Pag-pray natin yung lugar natin dito. No? Pag-pray natin ang buong Mambusaw. Pag-pray natin ang buong Capiz. Pag-pray natin ang buong Pilipinas. Naunawaan po ba natin? Yun. Para yung West Philippine Sea ay maibalik sa atin inaagaw ng mga Chinese. No? Sila Alice Go ay magko na yan, no? Malis na yan dito sa Pilipinas. Naunawaan natin yung mga pogo. Yan. Lahat ng mga hindi okay sa Pilipinas, ipag-pray natin. Yan. Yung mga hindi okay sa body of Christ, ipag-pray natin. Yung mga hindi okay sa buong mundo, ipag-pray natin. Naunawaan po ba natin? So sa maikling oras, hindi ko matake lahat yan. Hindi ko maituro lahat. Pero ang hiling ko sa inyo, please, panuurin. No? Panuurin natin yung mga nakapost sa KOJF Church. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, panuurin natin. Okay ba yun? Bigyan natin ng time at ating i-heart at ating i-share. Naintindihan po ba natin? Yun. So yun, pray natin. Then next, ano pa para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos? Regular na dumalo. Amen? Palaging dumalo. Amen? Yan. Kahit mainit, dalo lang ng dalo. Amen? Nasusunod, lalamig na yan. Palalagyan natin ko ng aircon. Ha? Ano sumasagot? Oo naman. Oo, ganun yun. Isang araw, tayo yung pinakamayaman dito. Ha? Sa Mambusaw, sa Capiz. Ha? Walang baka hindi man. Nagkalabitin mo katabi mo, isang araw tayo pinakamayaman dito. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinakamalaki, pinakamaganda, pinakamayaman. Diba? Amen po ba? Tayo ang ating pamilya. Tayo ang ating pamilya, ang KOJF Church. Amen? So yung mga naniniwala, pumalakpak ng malakas. At sumigaw ng malakas. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Ayun. Yung mga labakas na yung sumigaw ng malakas, mamaya lang, mayaman na yun. Sobrang yaman pa. Hindi sana. Mayaman nga eh. Hindi sana. Totoo yun. Totoo na. Oh. Totoo yun, ha? Naunawaan po ba natin? Huwag po kayong magalit sa akin kasi pag sinabi natin sana, it means pwedeng hindi, pwedeng oo. So, hindi ganon. Sinabi natin, yayaman o mayaman, ibig sabihin, totoo yun. Naunawaan po ba natin? Yun. Yun. So dumalo, ha? Next, maglingkod. Maglingkod sa Panginoon. Tao pa ba? So, mag-evangelize, magligtas ng kaluluwa. No? Mag-share ng gospel. Mamigay ng mga libreng tracts. Invite natin sila, no? Na makinig, manood sa KOJF Church social media. Kahit yung program natin sa radio, nasa Manila yon, buong mundo napapanood yun, napapakinggan yun. Bakit? Kasi naka-Facebook, naka-YouTube din yun. Kaya yung programang ito, ang sabi ng Panginoon, over radio, napapanood buong Pilipinas, buong mundo, kasi naka-live din yun sa YouTube, naka-live din yun sa Facebook. Amen? Ng DWBL, 1242 kHz. Eh yung band, ito ang sabi ng Panginoon. Yun. So patuloy nating binabayaran yun, kahit malaki yung bayad nun, okay lang. Ang mahalaga, makapagligtas tayo ng kaluluwa. Naunawaan natin. So, mag-evangelize, magligtas ng kaluluwa, mag-evangelize ng mag-evangelize. Yung mga paryente nyo dyan, evangelize ninyo, iligtas ninyo. Amen? Yung mga friends ninyo, yung mga amigo ninyo,
Yung mga classmates ninyo, naunawaan natin? Yung mga crush ninyo, yung mga nanliligaw sa inyo, i-evangelize natin. At pati yung mga ex ninyo, di ba? I-evangelize din natin. Amen? At huwag ko lang makalimutan ha, baka makalimutan ko ito. Lagi niyong ipapag-pray si Kapitan at yung kanyang mga kagawad. Amen ba? O, baka makalimutan ko ito. Lagi, kahit wala ako rito, lagi niyo silang ipapag-pray. Na sila ay laging malakas, malusog, mahaba ang buhay, at magampanan nila yung mga tungkulin nila. Yun. Pati yung family nila ay i-bless ni Lord. Tapos magampanan nila yung tungkulin nila. Diba? Makapagpatuloy sila sa kanilang mga posisyon. Tama ba? Yes ninyo ako? Yes. And hoping, no? Tumaas pa yung kanilang mga posisyon. Tama ba? Yan. We need good people in the government. We need good people in barangay. Tama ba? Honestly, totoo po yung sinasabi ko, I belong to Lusapia and Carillo family. Taga dito ho talaga kami sa Mambusaw. So I love Mambusaw, I love Capiz very much. Dahil taga dito po kami. Naunawaan mo ba natin? Although ako ay pinanganak ng Maynila, lumaki sa Manila, pero pabalik-balik dito sapagkat taga dito po talaga kami. Kaya ganoon. Kaya kung mahal ko yung maraming lugar, mas lalong mahal ko ang Mambusaw, ang Capiz, sapagkat I belong to clan, to Lusapia and Carillo clan. Taga dito po talaga kami. Naunawaan po ba natin? Kaya totoo po yung sinasabi ko ha, ay pag-pray po natin sila Kapitan, yung mga kagawad niya, yung pamilya nila, at sila ay bless the Lord, sila ay palakasin, no? Palusugin, humaba pa yung buhay, yung family nila, i-save ni God, i-bless ni God, at patuloy silang makapaglingkod ng mabuti, mainam, tama, correct, sa harapan ng Panginoon, at gamitin sila ni Lord, no? Para iangat yung bato-bato, di ba? And hoping that time will come, may God put them in a higher position. Naunawaan po natin. Glory to God. So, naintindihan po natin. So, palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Ayan. So, pag sinabi natin, unahin natin ang kanyang kalooban, yun, mag-evangelize nga, mag-pray, no? Magbasa ng Bible, maglingkod, no? Tapos, yung pinapagawa sa atin ng Diyos, gawin natin. Tama ba? Ano ba yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon? No? Ay gawin natin yung pinapagawa ng Diyos. No? Hindi lahat ay tinawag into full-time ministry. Halimbawa ako, before I close, no? Magwawakas na po ako. Ako po ay tinawag ng Lord into full-time ministry. Ano po? Nakapagtapos ako ng pag-aaral, at ako ay, at kami ay may mga businesses, may mga business po kami. Ano po? At ako po ay nag-full-time 1988. So, iniwanan ko yung trabaho, iniwanan ko yung business ko. Business namin. Tao ba rito? At ako ay nag-full-time, walang salary, walang SSS, walang pag-ibig, walang PhilHealth, no security. So, nag-full-time ako. So, nag-sacrifice ako, nagtiis ako, no? At ginawa ko yung tawag ko bilang full-time. Yan. Yung mga anak ko, kahit saan sila mag-aral o kahit hindi na makapag-aral, okay lang ako. Hindi ko priority na sila ay makapag-aral. May tao pa ho ba rito? Ang priority ko ay gawin yung kalooban ng Panginoon. Yung tawag sa akin nila. Naunawaan natin, kahit si Mama Ging ay graduate ng UP, nag-master ng UP, valedictorian, pero iniwan niya yon, nag-full-time siya. Naunawaan natin. Yan, graduate siya ng UP, nag-master siya ng UP, valedictorian siya, pero iniwan niya yon at nag-full-time. Naunawaan natin. So, yun ang tawag ko, yun ang tawag namin. So,
Ngayon, ang tanong, sa pagpupul-time ko ba, sa pagpupul-time ba namin, nagutom kami, naghirap kami? No. Hindi kami nagutom, hindi kami naghirap, hindi ko na inasahan yung tinapos ko, hindi ko na inasahan yung aming business, yung aming property, hindi ko na inasahan yun, basta nag-full-time kami, nag-full-time ako, no? Yung wife ko ay taga-Aklan yung wife ko, no? Taga ano man siya, Aklan sila. So, galing kami ng Boracay, hindi na ako nakadaan sa kanila, nagtatampo. Masyadong maikli kasi yung oras ko rito. Pumunta kami ng Iloilo kahapon, may mga kamag-anak din kami roon, nagtatampo. At hindi ko na sila nadaanan, sabi ko, pasensya na. Pabalik na lang uli para asikasuhin sila sa Iloilo at sa Aklan, may mga pariente kami rin. Naunawaan po natin, intindihan po natin. So ngayon, sa amin bang pagpupul-time, kami ba ay pinabayaan ni Lord? Hindi. So listen very carefully ha. Yung mga anak ko, dapat matugunan yung needs nila. Simula pa ng isilang, simula pa ng mag-aaral, dapat matugunan yung needs nila. Kaso wala akong pangtugon, wala kaming pangtugon, wala kaming pangtustos. Kasi nga full-time kami. Pero salamat sa Panginoon, lahat ng mga anak ko na ipanganak sa maayos na ospital or place na kung saan sila isinilang. Naunawaan natin. Naunawaan natin. So hindi sila pinabayaan ni Lord. At hindi ko priority yung mag-aaral sila. Pero sila ay nakapag-aral. Yung panganay ko is an engineer, and my second son is a lawyer. And my third son, kagagraduate lang, si Joseph, nakatapos nila. Naunawaan po ba natin? So listen very carefully, makinig tayong maigi. Full-time ako, paano ko nabuhay yung pamilya ko? Full-time ako, paano kong napag-aaral? Full-time ako, paano ko napagtapos sila? Paano natugunan na meet lahat yung needs namin? Naunawaan natin? So listen very carefully, dito na ako magwawakas. Kasi dapat lamang natin na inuuna si Lord. Make Jesus the number one of our lives. And God will supply all our needs. Naunawaan natin? Make Jesus our number one, and God will supply all our needs. Diba? Naunawaan natin? Alam ba ng Diyos ang mga needs ninyo? Yes. Alam ba ng Diyos yung mga sakit ninyo? Yes. Alam ba ni Lord yung mga good dreams ninyo? Yes. Alam ba ni Lord yung mga good desire ninyo? Yes. Good desire, good dreams for yourself, for your family, for your friends, for your pariente, for your constituents, mga nasa ilalim ninyo. Alam ng Lord lahat yan. Pero ang hinihili lang ni God, make Jesus your number one. Make Jesus your number one, your priority, and everything will put into places. Naunawaan po natin. Ibibigay ng Diyos lahat yan. God will fight for you. God will do miracle. No? God will protect you. No? Yung divine provision ni God mangyayari. Amen po ba? Gusto niyo palakpakan si Lord? Amen. So, ganun po yun. Ngayon, at the same time, hindi lamang naging maayos yung aming pamumuhay, me and my family, hindi lamang sila pinanganak sa maayos na ospital, hindi lamang sila nakapagtapos. Patuloy na pinoprovide ng Lord yung pangangailangan. May tao pa ho ba rito? And, not only that, no? Yung Pilipinas ay naiikot namin. Yung buong mundo ay naiikot namin. Totoong-totoo ang sinasabi ko. Wala kaming sahod. Wala kaming sahod. Hindi kami tumatanggap ng sahod. Wala kaming mula doon sa offering may ibinibigay sa amin. Wala. Mula sa tithes and offering, binibigay sa amin, wala. Naunawaan po ba natin?
Yung tithes and offerings, yung first fruits, sa church yun. Lahat ng mga sacrificial giving, sa church yun. Amen po ba? Yung love gifts, yun ang sa amin. Pakisabi love gifts. Kung may magbigay, kung may mag-love gifts, yun ang sa amin. Naunawaan po ba natin? Gets ninyo? Naunawaan natin? Tithes and offering, first fruits, sacrificial giving, wala kami ron. Hindi kami tumatanggap doon. Yung mga love gifts, yun ang aming tinatanggap. Ito yung ating patakaran sa KOJF. Naunawaan po ba natin yung love gifts? At salamat naman sa Panginoon kapag, no, yung tithes, offering, first fruits, sacrificial giving, hindi mo yung kinukuha, no? Nakikita ni Lord yan, itao pa ba rito? Tapat ka sa Kanya, then the Lord will bless you. Amen? Then the Lord will bless you. Naunawaan po ba natin? Di ba kahit yung mga government official, di ba? Minsan merong mga under the table, minsan may mga ano-ano. So iwasan po natin yun. Yung para sa bayan, para sa bayan. Amen? Yung para sa ating bulsa, para sa ating bulsa. Pero yung para sa bayan, huwag ibulsa. Naunawaan natin. Yun. Yung para sa church, huwag ibulsa. Yung para sa atin, ibulsa natin. Naunawaan natin. Kasi para sa atin yun. Naunawaan natin? Yun. Gusto nyo palakpakan si Lord? Yun. So, ibigay natin ng maayos yung ating mga tithes, yung ating mga offerings, yung ating mga first fruits, yung ating mga sacrificial giving. Then, at kung meron tayong mga love gifts para sa mga lingkod ng Diyos, ibigay din natin. Wag na wag natin hindi ibibigay yung mga love gifts natin sa mga lingkod ng Diyos. Pero yung first fruits mo, wag mong ibigay sa mga tagapagturo. Mali yun. Yung tithes and offerings mo, sacrificial giving mo, wag mong ibigay sa mga tagapagturo. Hindi para sa kanila yun. First fruits, tithes and offerings, sacrificial giving, wag mong ibigay sa kanila. Amen ba? Kasi hindi para sa kanila yun. Ano ibibigay mo sa kanila? Love gifts. Naunawaan po ba natin? Yun. Love gifts ang ibigay mo sa kanila. So maging tapat tayo sa Panginoon. Pakisabi, maging tapat. Make Jesus our priority and be faithful to Him. Maging tapat tayo. Sapagkat anong sabi ng Proverbs 28:20? Proverbs 28:20, a faithful man will abound with blessings. A faithful man will abound with blessings. So kinakailangan maging tapat tayo. Amen? Tapat tayo sa pagdalo, sa pananalangin, sa pag-aayuno, sa pagbabasa ng Biblia, tapat tayo sa pagbibigay, tapat tayo sa paglilingkod, no? Tapat tayo sa ating mga tungkulin. Tapat tayo bilang estudyante, tapat tayo bilang workers, tapat tayo bilang business people, tapat tayo bilang government officials, no? Amen? We are faithful, we are honest. Ay honest, ibig sabihin, then the Lord will bless us. May tao ba rito? Then the Lord will bless us. So kinakailangan maging honest tayo. Naintindihan po natin. So pagpapalain tayo ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Then, kapag sinad yung ating priority, dapat tuloy-tuloy na nagiging tapat tayo sa Kanya. Tama ba? Naunawaan natin? At dapat, di ba, dumarating yung tukso, tama ba? Dumarating yung tukso, yung problema, yung sakit, yung karamdaman, yung laban ng buhay, dapat hindi tayo umaalis kay Lord. Naunawaan natin. Hindi tayo umaalis kay Lord. Minsan, darating yung tukso, di ba? Yung perang para sa bayan, bubulungan ka ni Satan. O yung perang para sa bayan, ibulsa mo yan. So, dapat hindi. Isa no, bubulungan ka ni Satan. O yung perang para sa church, ibulsa mo na yan. So, dapat hindi. Naunawaan natin. Gets natin? Yung hindi atin, huwag natin kunin. Tama? Yung hindi atin, huwag natin pagnasaan. Tama? Naunawaan natin. Yung hindi atin, huwag natin kunin. No? Huwag nating pagnasaan, huwag nating kunin yung hindi atin. Amen po ba?
Yung jowa ng may jowa, jowa niya yun. Ano, yung may jowa na, huwag na tumingin sa iba. Yung mga dapat mag-aral muna, huwag mag-jowa. Mag-aral muna. Kasi galit nanay. Galit tatay. Naunawaan natin. Ang kinakailangan natin, not just faithfulness, but loyalty. Pakisabi, loyalty. Ayan. Yung bang hindi tayo umaalis, hindi tayo natutokso, hindi tayo nagsisway. No? Ayan. Kapag dumating ang time na natokso ka sa mga bisig kasalanan, hingi ng tawad. Kapag natokso ka na yung perang hindi mo dapat galawin, nagalaw mo, hingi ng tawad. Kapag natokso ka na nakagawa ka ng hindi tama, hingi ka ng tawad. Amen. Lahat ng mga bagay na nakita mong mali, hingi ng tawad. Kasi ang Diyos ay nagpapatawad. Naunawaan po ba natin? Wala pong sumasagot. So lahat ay gusto ng Diyos na maligtas. Lahat ay gusto ng Diyos na gumaling. Lahat ay gusto ng Diyos na mapagpala o mabless. Lahat ay gusto ng Diyos na mapromote. Amen? Lahat gusto ng Diyos ay yumaman at managana. Ulitin ko ha, gusto ba ng Diyos lahat yumaman? Opo. Sino rito ang gustong namamalimos? Ayaw mo, di ba? Ayaw ng Diyos yun. Gusto ng Diyos lahat ay yumaman. Lahat ay sumagana. Ama ba? Gusto ng Diyos yun. So para lahat tayo sumagana, lahat tayo yumaman, make Jesus our number one. Magtrabaho tayo, magnegosyo tayo, now then make Jesus our number one. Naunawaan natin, gawin natin number one si Jesus sa buhay natin. Lagi nating ilalabas sa ating bibig si Jesus ang ating number one. Lagi nating kantahin yung awit ni Lord. Amen po ba? Lagi nating ipagsabi, i-share sa lahat ng tao si Jesus ang ating number one. May tao pa po ba rito? So, isa lang po iiwan ko before I close. Make Jesus our number one. No? Lahat ng ating ginagawa, it should be bring glory to Jesus. Lahat ng ating ginagawa dapat makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito bang ating gagawin, makakapagbigay ba ng kaluwalhatian sa Diyos? Ito bang ating plano, makakapagbigay ba ng kaluwalhatian sa Diyos? Ito bang ating mga desisyon, makakapagbigay ba ng kaluwalhatian sa Diyos? Naunawaan natin? Yan. May mga tukso, di ba? May mga tao, ilalayo tayo sa Diyos, huwag tayong magpapalayo. Naunawaan natin? Naintindihan po ba natin? Make Jesus our number one. No? So, before I close, puntahan natin yung awit. Sa awit 91, verse 14 hanggang 16. May Bible ka dyan sa Panaya. Sa cellphone mo, walang Bible. Why? So, sino ang may Bible dyan? Sino ang may Bible? Hingi ako ng tulong, gusto ko basahin. Yan. At lagyan ng mikropono. Dito na ako magwawakas. Siyempre, tutulong sa akin si Esther. May prophecy ako dyan eh. Yan, awit 91 verse 14 hanggang 16. Pakinggan natin. Awit 91 verse 14 hanggang 16. Ang Diyos nagasiling, luwason ko ang mga nagahigugma sa akon. Kagapinan ko ang mga nakakilala sa akon. Kung magpanawag sila sa akon, ako magasabat sa ila. Kunyara sila sa kalisod, ako magaupod sa ila. Luwason kag padunggan ko sila.
Pagapadyaan ko sila sa malawig nga kabuhi, kag pagaluwason ko gid sila. Ayun. Yun. Naintindihan ninyo? Ano sa masagot? Oh, yun. Sa Tagalog naman. Sino yung may Tagalog? Tagalog naman. Meron bang may Tagalog? Sora, may Tagalog ka dyan? Ay din. So, sige. So, anong sabi ng Biblia sa Psalm 91? Number 1, dapat daw kilalanin natin na merong Diyos. Make Jesus our Lord, God, and Savior. Recognize that God, Jesus is our God. Naunawaan natin. Kasi marami ayaw nilang maniwalang may Diyos, di ba? Naunawaan natin. So number 1, recognize that there is God. Make Jesus our Lord, God, and Savior. Naunawaan natin. And secondly, sabi ng Bible, love Him, mahalin natin siya. Mahalin natin siya. So pag minahal natin siya, tatawag daw tayo sa Kanya. We will call unto Him. The Bible declares, we will answer Him. Itataas tayo ng Diyos. I-bless tayo ng Diyos. Amen? Ipopromote tayo ng Panginoon because we recognize that there is God. We recognize that Jesus is our Lord, God, and Savior. And we have to love Him. Amen po ba? Pakisabi nga po natin, I love Jesus. I love Jesus forever. Yan. Tuloy-tuloy ha? Anumang problema, anumang pagsubok, anumang laban ng buhay, anumang tukso, huwag tayong bibigay. Don't give up. Don't surrender. Continue to love God. Amen? Naunawaan natin? Kung nagkamali, nagkulang, nagkasala, naligaw ng landas, tumalikod, tumatras, sumuko, nag-backslide, repentance lang. Naunawaan natin. Then, balik uli kay God, no? Balik uli kay God at ipagpatuloy yung paggawa sa kalooban ng Diyos. Naunawaan natin? Naunawaan ba natin? Yun. Sabi nga ng Biblia, we have to recognize that there is God and we have to love our God. So, okay. So, tayong lahat ay tumayo. Yan. At habang lahat tayo ay nakatayo, taas natin yung ating dalawang kamay patungo ng langit. Yuko at tumigit. Huwag tingnan ang kaliwat kanan. Taas ang dalawang kamay patungo ng langit. Galing sa puso mo, from your very heart. Pakisabi natin ito, Panginoong Jesus. Lakasan po natin, Panginoong Jesus. Simula sa oras na ito, Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw nga po, Panginoong Jesus. Wala na pong iba. Patawarin mo ako. Baguhin mo ako. Linisin mo ako. Banalin mo ako. Isulat mo ang pangalan ko. Ituloy po ninyo malakas pag po tumigil. Isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay sa langit. At simula sa oras na ito, kung ano ang kalooban mo, ano ang gusto mo mangyari, maganap sa buhay ko, pagalingin mo ako ngayon, gawan mo ako ng himala, pahabain ang buhay, i-promote mo ako, pagpalain, isama mo ang pamilya ko, isama mo ang mga mahal ko sa buhay, isama mo ang aking mga nasasakupan, constituents, mga nasa ilalim ko, lahat ng aking pinaglilingkuran, isama mo po silang lahat. Pagpalain mo kami, payamanin mo kami, pasaganain mo kami. Salamat po, Diyos ng marami, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen at amen. Huwag niyo ibababa ang inyong mga kamay. Yes, Lord! Mangyari at maganap ang lahat ng aming ipinanalangin.
Ako na lamang po ang magpipray. Taas nyo lang po ng patuloy ang inyong mga kamay magmamanalangin. Ipatong mo yung kamay mo sa puso mo. Atong mo yung kamay mo sa puso mo. Yan. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. So huwag na po kayong tumingin kung kani-kanino. Imuko na lang po kayo at tumikit. Ipatong mo yung kamay mo sa puso mo. Ngayon kausapin mo si Diyos, si Lord. Ano pa yung mga gusto mong mangyari? Sabihin mo sa Kanya. Lahat tayong nandito nakikinig at nanonood. Imuko at tumikit, patong mo kamay mo sa puso mo. Sabihin mo sa Diyos lahat ng gusto mong mangyari. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka, ituloy mo lang. Huwag kang papigil. Sabihin mo sa Kanya. Meron akong nakikitang mga bukol pinapagaling ng Diyos. Mga bukol pinapagaling ng Diyos, mga cysts. Even cancer, even ulcer, even stroke and diabetes. Iba't ibang sakit, karamdaman, pinapagaling ng Diyos. Maging sakit sa puso, sakit sa atay, sakit sa bato, skin disease. Mula ulong at talampakan, ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay gumagawa ng himala. Pagkatapos kang dumalo, pagkatapos ng prayer na ito, pagkatapos kang makinig at manood, magaling ka na. At hindi na babalik ang sakit na iyan. Pati yung mga pinapag-pray mong pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, magaling na sila. Inaabot din sila ng Diyos. God is not limited by time, distance, and even space. Yung mga pilay ay nakakalakad na. Yung mga bulag ay nakakakita na. Yung mga bingi nakaririnig na. Yung mga pipi nakapagsasalita na. Yung mga inaalihan ng masasamang espiritu ay lumaya na. At ang mga anak na matitigas ang ulo, binago na ng Diyos. Ang mga mahal sa buhay na matitigas ang ulo, binago na ng Diyos. Ang mga backslider, binalig na ng Panginoon. Ang mga panghihina at pangilalamig ay inaalis ng Diyos. Pinapalakas ka ng Panginoon. Nire-restore ka ng Diyos. At sa oras na ito, pinupuno ka ng Diyos ng Kanyang banal na Espiritu. Urarabashiri ribiyanda lalahanda. Walang didilat manatiling nakayukot na kapikit. Urarabashika lalahanda rarahanda. Maging mga lahat ng mga nakikinig at nanonood sa programa ito, ang sabi ng Panginoon, over radio and television programs, over kayo GM Church Social Media Ministry, the Lord is touching you. Yes! Yes! Urarabashiki na labahanda. At lahat ng mga magaganda mong pangarap, pagkakaroon ng katuparan,
now to thank the Lord. Begin now to praise the Lord. Ibukas mo ang bibig mo. Kausapin mo ang Diyos at pasalamatan mo siya. Dininig ng Diyos ang prayer mo ngayon. Yes! Yes! Sige, pasalamatan mo ang Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos. Yes! Pati sa pag-aaral mo, pati sa trabaho, sa negosyo, sa ministeryo, at paglilingkod sa Diyos sa bayan. Walang dinilat, hayaan mo lang lumuha ka, hayaan mo lang mamatakang luha sa iyong mga mata. Mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pinababayaan ni iniiwan man. Hindi ka niya kinakalimutan. Magpapatuloy ang pag-ibig ng Diyos. Magpapatuloy ang kalinga ng Panginoon. Tayo ang pinakamayaman sa bansang Pilipinas sa buong mundo. Tayo ang pinakamalakas at pinakamarunong. Tayo ang pinakamalakas, pinakamakapangyarihan matagumpay. Atin ang bato-bato, atin ang bumbusaw, atin ang arroz, atin ang apis, atin ang Pasay Island, atin ang Pilipinas. Ito ay parang Ibisas. Ito ay kaharian ng Diyos. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. At habang umaawit ang ating mga kapatid, habang umaawit yung ating mga kapatid, tingnan mo, magaling ka na. Tingnan mo yung mga masasakit mo, wala na yan. Tingnan mo yung bukol mo, wala na yan. Pakiramdam ka na. Pakiramdaman mo na ang sarili mo. Magaling ka na, maginhawa ka na. Nakakalakad ka na. Sige po, huminga kayo ng malalim. Huminga ng malalim. Igalaw-galaw yung mga kamay. Pwede nyo na pong tanggalin yung kamay sa inyong mga puso. Igalaw-galaw ninyo yung mga kamay, ang inyong mga paa. Huminga kayo ng malalim. Hindi po ako nagbibiro, gawin po ninyo ito. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Huminga kayo ng malalim. Igalaw yung mga kamay, igalaw yung mga paa. Yan, mag-bend. Yan, pakiramdaman ninyo sarili ninyo. Maayos na ang inyong pagkita, ang inyong pandinig. Nakikinig pa ho ba tayo? Huwag niyo pong pansinin yung kaliwat kanan ninyo. Huwag niyo silang pansinin. Yung sarili ninyo ang pansinin ninyo. Kung nagpunta kayo rito, may sakit, magaling na kayo. Wala na kayong cancer. Wala na kayong ulcer. Amen? Wala na kayong diabetes. Hindi kayo mai-stroke. Naunawaan po ba natin? Naintindihan po ba natin? Yan. Sa patuloy po ng ating pagsamba, tayo nga po ay nasa dako na ng ating pagbibigay. Amen po? Amen. At bilang Kristiyano, samahan niyo po akong basahin natin, mga kapatid, ang Roma 12:1 hanggang susunod na hanggang verse 2. Amen.
Samahan niyo po ako mga kapatid na basahin natin ito. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo na ihalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Amen? Alam na po natin ang verse na ito. Tama po ba? Amen. Ang una, higit sa lahat, ang nais ng Diyos po ay yung ating mga buhay ay maging isang ganap at banal na kalugod-lugod sa Kanya. Yung ating mga sarili, yung ating katawan. Amen po ba? Yung ating buhay ay nais ng Lord na maging kalugod-lugod sa Kanya. Amen po. At bilang Kristiyano, sinasabi rin ng Lord na magbago na tayo ng isip. Amen? Gusto ko pong basahin yung English version. Amen po. Kasi Romans 12:1. Parang maganda rin po yung English version. Amen. Ang sabi dito sa Romans 12 verse 1, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Amen. Yung ating spiritual act of worship. Amen. Banal tayo at kalugod-lugod sa Lord. Amen. And then yung verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Ang sabi dito ay huwag na daw tayong umayon sa takbo ng mundo. Amen. Bilang mga Kristiyanong nakakilala na sa Panginoon at alam na natin ang katotohanan, tayo ay sumasamba sa Diyos ng may kabanalan. Amen. At ginagawa ang kalooban ng Diyos. Amen po. Na hindi na tayo kagaya ng dati na makamundo pa. Amen. Bagkus nagbago na tayo ng isip. Kumbaga dati, ang iniisip lang natin ay pawang sarili natin. Amen po. Ang ating mga laging nasa isip ay yung kung ano yung atin, kung ano yung gagawin natin, kung ano yung para sa atin. Amen. Pero tayo po ngayon ay nasa Panginoon na, ay sinasabi po na mag-transform na tayo ng ating sarili. Magbago na tayo ng isip. So, bilang Kristiyano, alam po natin na ang lahat ng meron sa atin, ito po ay biyaya ng Lord. Amen. At ang gusto ko pong puntuhin, yung kalooban ng Lord, ang yun po yung ating ginagawa. Amen. At ano po ang sabi ng Levitico 27:30 na the tithes of everything is belong to God. And it is holy to God. So, unang-una ang ating mga ikapo, ito po ay para sa Lord. Amen? Ito po ay Kanya na bilang anak niya, tayo ay marunong magbalik kung ano ang para sa Diyos. At hindi yung ating sarili na lamang ang ating iniisip. Amen? Ngayon, tayo nabubuhay na bilang isang anak ng Diyos. Pamilya ng Diyos na itinataguyod ang gawain ng Panginoon. Tama po? Na ang ating iniisip na ngayon ay hindi lamang ang ating sarili, kung hindi ang iniisip po natin ngayon ay kung papaano rin natin maliligtas ang ating kapwa. Amen? At sa pamamagitan nga po ng ating mga kaloob, ang ating ikapo at handog, ay mabilis nating mapapalakas. Amen? Maihahayag ng malayo pa ang salita ng Panginoon. Amen?
So ang ating mga ikapo ay banal at ito ay dapat sa Lord. Bilang Kristiyano ay tinuruan tayo ng Lord na maging mapagbigay. Tama po? Dahil yung pagbibigay, ito po ay susi ng pagpapala. Kung tayo po ay marunong magbigay, tayo po ay giginhawa. Ang sabi ng Acts 20 verse 30, it is more blessed to give than to receive. So tayong Kristiyano na ngayon, ang iniisip na natin ngayon ay yung mapagpala tayo ng Panginoon. Yung maging approved na yung buhay natin sa Lord. Amen? So, ang iniisip natin ngayon ay kung paano tayo makakatulong sa gawain ng Panginoon. Amen? So, sa pamamagitan nga po ng ating mga kaloob, ng ating pag-support sa radio at sa TV, ay tayo po ay nakakatulong sa iglesia, nakakatulong sa pagliligtas ng maraming hindi pa ligtas. Amen? At kung tayo ay marunong magbigay pa ng suporta sa pagpapaganda ng ating iglesia, ng ating bahay panambahan, amen, ito ay kaluguran para sa Panginoon. Ito po ang kalooban ng Panginoon. So, ang ibig ko pong sabihin, tayo yung mga Kristiyano nang nagbago na ng isip, na hindi na tayo selfish, hindi na tayo nag-iisip ng yung atin lamang, na di po ba bilang tao minsan, parang yung ating mga tinatangkilik, sasabihin natin, atin na to eh, amen? Kumbaga, nagtrabaho tayo, kaya meron tayo nito, di ba? Na meron na tayong maraming pera, kasi nagtrabaho tayo. Pero hindi na tayo ganun ngayon. Tayo, kapag tayo ay kumita, alam natin ang ikapo para sa Lord. Tapos yung mga natitira pang pera natin, alam natin na pwede pa nating itulong ito sa gawain ng Panginoon, kaya pa rin nating ibigay ito sa Panginoon. Amen? Yun ang kalooban ng Panginoon, yung tayo ay maging mapagbigay sa Kanya sa gawain ng Panginoon. Amen? At sabi nga po ng salita ng Diyos na kapag inuuna natin siya, ibibigay naman po ang lahat ng ating pangangailangan. Di po ba? Alam natin ang Mateo 6:33. Amen? If we seek first His kingdom and His righteousness, all these things will be added unto you. Amen? So, alam natin, kapag uunahin natin ng Panginoon, ibibigay natin ito sa Panginoon, kahit kung minsan, parang ito na lang yung pera natin, pero kaya natin itong i-sacrifice. Amen? Kaya natin itong i-release. Dahil alam natin, ito ay kailangan ng Panginoon. Dahil alam natin, ito ay kailangan ng ating kapatid. Amen? So yun po ang ibig kong puntuhin na tayo ay may bago ng kaisipan bilang isang tunay na Kristiyano, na tayo ay mapagbigay ng Kristiyano. Amen? Dahil alam natin sa kabutihan at kahabagan ng Panginoon, amen, tayo ay patuloy niyang pinapagpala. At ang nais ng Lord bilang a holy body, complete tayo, amen? Hindi lamang yung physical, but lahat ng ating ginagawa, yung ating kalooban, amen, tayo ay banal sa harapan ng Panginoon. Amen. At ang isa nga po ay ang ating pagbibigay, na kung saan kung tayo po ay patuloy na nagbibigay, ay patuloy rin po tayong pagpapalain ng Panginoon. Amen. Alam natin ang mga verses kung saan ay ibinabalik ng Lord ang lahat, higit pa. Kung tayo ay nagbigay sa Kanya, mas higit pa ang ibinibigay ng Lord sa atin. Amen po. So yun po ang nais kong iparating sa umagang ito, na maging mapagbigay po tayo. Amen. Bilang anak ng Diyos, kasama sa ating pagsamba sa Panginoon, ay yung tayo ay marunong magbigay ng ating mga ikapo at handog. Marunong tayong i-release ang ating first fruit. Amen. Kung titingnan natin, malaki yung first fruit. Pero alam natin, sa puso natin, ito ay ibibigay natin kay Lord. Alam natin ang Proverbs 3:9, ito ay pagpaparangal sa Panginoon. Ito ay kaya nating gawin. Amen? At sinasabi nga, naku, ikaw ay mapagbigay, higit ng mapalad ang mapagbigay kaysa tumatanggap. Amen? Wala pong problema. Ang kailangan lamang po natin ay ang ating
pamumuhay bilang isang tunay, banal, at masunuring Kristiyano. Tama po ba? In the end of the day, lagi po tayong tagumpay. Kasi alam ng Lord yung buhay natin. Wala po tayong may tatago sa Lord eh. Amen? Kung tayo nagdadamot sa Kanya, alam niya po. Kung tayo ay hindi nagbibigay ng may katapatan, alam po ng Lord yan. Amen? So, yun po ang nais kong iparating sa bawat isa, na tayo po ay maging mapagbigay. Lalong higit unang-una, ang ating ikapo, ito ay sa Lord. Huwag natin itong hindi ibibigay. At marami pa pong ministeryo ang ating gawain. May mission to the world. Amen? At may mga pastor, full-time pastors, na dapat tinutulungan natin sila dahil wala naman po silang sweldo. Amen? At meron tayong tracts in evangelism, may compassion ministry. Marami pong ministeryo ang ating iglesia. At huwag din po natin kakalimutan ang ating pagtugon at ang ating pagsuporta sa mga ating tagapagturo. Amen? Galatia sa 1:6, alam na po natin yan, na ang ating mga tagapagturo ay babahagian natin ng ating blessings. Amen? Ang lahat ng ibinibigay natin sa man and woman of God, sabi po ng Philippians 4:17 hanggang 19, yun daw po ay isang kaluguran, isang mabangong samyong handog natin sa Diyos. Amen? At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay naman sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. So sa ating pagbibigay, wala pong talo. Tayo po ay laging panalo. Lagi po tayong tagumpay. Lagi po tayong pinagpapala. At lagi po tayong dumarami ang blessings. Amen? So kayo pong nasa malalayong lugar, madali niyo pong maipaparating ang inyong mga kaloob through our GCash, sa bank transfer. Andyan po yung caption sa screen. Kayo po ay magmensahe sa aming KOJF Church YouTube and Facebook. At malugod po kaming tutugon. At kung ano po yung may mga kahilingan kayo, may prayer request. So kami rin po ay nagnanais na maipanalangin kayo. Kaya una, higit sa lahat, ang buhay natin ay para kay Lord. Amen? Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Amen po. So mga kapatid, tayo po ay magbigay na sa oras na ito. At sa oras na ito, ating pong ipanalangin na ang ating mga kaloob. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos na mabuti. Tunay nga, O Diyos, marapat ka naming sambahin. Sa iyong kabanalan, kami rin, Lord, ay maging banal na tulad mo, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat pa na makasunod at makagawa sa iyong kalooban. Father God, Lord, marami pong salamat sa iyong mga biyaya. Tunay nga, Lord, na ito'y walang hanggan para sa aming lahat. Maraming pong salamat dahil napakabuti mo po, ibinibigay mo po sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. At Lord, I pray na ang bawat isa nga po, Panginoon, ay totally na-release na ang buhay sa mundo. Kung hindi, kami ay totohanan ng susunod, gagawa sa kalooban ni Jesus. Lord, lagi mo kaming papangunahan sa lahat ng aming gagawin. Lalong higit po, Panginoon, sa aming pagbibigay, ito po ay manggaling sa aming pusong masaya, Panginoon. Every time na ibibigay po namin ang aming ikapo, ang aming mga handog, ang aming love gift, sa man of God, sa woman of God, ang aming first fruit, Lord, ito po'y manggaling sa aming pusong masaya, Panginoon. And I pray, Lord, Father God, na pagpapalain mo po ang bawat isa, higit pa po kaysa dati. Lord, maraming salamat at dalangin ko nga po, Father God, Lord, na marami pa pong babae at lalaki, Panginoon, ang nagbago na ng isip. Nagbago na ng isip tungo sa kabutihan, Panginoon, sa paggawa sa kalooban mo. Susunod na po sa iyo, O Diyos. Gagawin lahat, anuman ang ipinapagawa mo, dakilang Ama. At Lord, sa lahat ng ito, kami po ay yung ibibless. Pagpapalain mo po kami financially, spiritually, and physically, Lord. Marami pong salamat sa iyo, O Diyos na mabuti. Patuloy kang magiging mabuti at walang hanggan ang iyong pag-ibig sa amin, Lord. Marami pong salamat. And I pray, Father God, Lord, ang aming darating na
anniversary ng church sa Gimba and also dito po sa aming main church, Lord, ano man po, Panginoon, ang bayaran pa sa mga event place o mga material na gagamitin, Lord, ikaw po, Lord, Father God, ang mag-provide. Hihipo ka ng maraming tao upang sila ang tumugon sa lahat ng pangangailangang ito at pagpapalain mo nga po sila higit pa po kaysa dati. Lord, magiging patuloy na tagumpay at magpapatuloy na tagumpay ang buhay ng bawat Kristiyano sapagkat ikaw ang aming Diyos ng mabuti. Maraming pong salamat, Panginoon. Walang humpay, Panginoon, ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.